Good morning sa lahat. Para magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 2 October 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 19. Bilisan na natin guys. At tayo'y late na naman. Katuruan laban sa pagpapalayas at paghiwalay sa asawa. Mateo chapter 19 verse 1. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Verse 2, sinundan siya ng napakaraming tao at dooy pinagaling niya ang mga may sakit. Verse 3, may ilang Pariseong lumapit sa kanya at nagtangkang humanap ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito, na ayon ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Verse 4, sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao sa lalaki at babae? Verse 5, at siya rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila magiging isa. Verse 6, hindi na sila dalawa kundi iisa, kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Verse 7, tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit inuutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng isang kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ito? Verse 8, sumagot si Jesus, ipinahintulot ni Moises na palayasin at hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganoon sa pasimula. Verse 9, ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa, maliban kung ang asawa niya ay nangangalo niya at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangangalo niya. Verse 10, sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Verse 11, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kanyang... verse 11 guys. Mateo chapter 19 verse 11, sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Verse 12, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba naman na may naging ganoon dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Dapat itong gawin ng taong nakakaunawa sa katuroang ito. Pinanalangin ni Jesus ang mga bata. Mateo chapter 19 verse 13, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipinalangin. Ngunit pinagalitan sila ng mga alagad. Verse 14, sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat amang katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Verse 15, ipinatong nga niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos siya ay umalis. Ang binatang mayaman. Mateo chapter 19 verse 16, may isa namang lalaking lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano pong kabutihan ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Verse 17, sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. Verse 18, alin sa mga iyon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Verse 19, igalang mo ang iyong ama at ina at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Verse 20, sinabi ng binata,
tinutupad ko na po ang lahat ng iyan, ano pa po ang dapat kong gawin? Verse 21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. At magkaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Parang nangyari yata ito doon sa sa isang no, sa kay Pastor Kibuloy, 'di ba? Sabi ni yung sino ba yung pastoral niya? Si Arlene Stone ba 'yon? 'Di ba sabi inutusan na ipagbili yung mga kayamanan at ibigay sa kaharian ni Kibuloy. Pero ito, utos to ni Jesus. Sabi niya, verse 21 guys, ulitin ko lang ha. Dito pala ginaya yun. Verse 21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan. Pero parang hindi naman yata sa mahihirap na punta. So kay Kibuloy lang yata napunta yung ginawa nila. Ito kasi sabi sa mahihirap ibigay. At ipamahagi sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkaroon ka ng kayamanan sa langit pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Verse 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya ay napakayaman. Verse 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Verse 24, inuulit ko, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamilyo, kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Verse 25, nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, kung gayon sino po ang maliligtas? Verse 26, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Verse 27, nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Verse 28, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay upo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Verse 29, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Verse 30, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nauhuli na mauuna. Pero bakit ganun guys? Puro Israel lang talaga. Ibig sabihin hindi tayo kasali? Tingnan mo yung verse 28, Mateo chapter 19 verse 28. Sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig. So bagong daigdig daw guys. Kayong sumunod sa akin ay opo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. So ibig sabihin Israel lang talaga. Verse 29, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin, ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkalooban siya ng buhay na walang hanggan. Verse 30, ngunit, last na ito, Mateo chapter 19 verse 30, inulit lang natin to guys. Ngunit, maraming nauna na magiging huli at maraming nahuli at na mauuna. Hindi ko lang talaga maintindihan, Father God, bakit puro lang talaga Israel tong inaano sa Bible. How I wish tayo kasama din tayo maliligtas at kasama din tayo maupo sa trono ng kaharian ng kaluwalhatian sa bagong daigdig. Ano kaya yung tinutukoy na bagong daigdig guys? So, dito natin, yung chapter 20, bukas na ito, for 03 October 2024. Okay. Bye everyone. God bless.